Ngayon, wala na kami binabayarang electric bills kahit piso at wala na ring brownout or mga power interruptions kasi nga we use solar energy na rin as our source of electricity. And also, meron na rin kaming battery doon sa loob ng bahay namin na ginagamit namin bilang power storage. So, wala talaga kaming connection sa Ormeco. Nasa amin talaga yung full control doon sa power kung paano namin sila titipirin. So, kahit pa palaging mag-brownout sa Ormeco, laging patayin nila yung kuryente, wala nang epekto sa amin, may kuryente pa rin talaga kami. At dito nga sa taas, meron na rin kami ditong free emergency solar charging station. So yung mga kapitbahay naming walang kuryente, yung mga napurtulan ng kuryente, pwede silang mag-charge dito. And libre naman to kasi nga solar panel yung nasa taas, nasa bubong yung ginagamit namin ditong pang-charge. And actually ngayong kapitbahay namin, nagkabit na rin dito ng extension papunta sa kanila para hindi na sila pumupunta dito. So bali nakatap na sila dito sa power station, pang-charge ng cellphone at the same time pang-charge ng kanilang mga maliliit na solar fan. Pero paano nga ba gumagana itong solar energy na to at paano ba namin sila nagagamit dito sa aming bahay at nakakalibre kami sa kuryente? So number 1, kailangan natin ng sunlight. At ayan naman yung sunlight kapag umaga, libreng-libre naman yan. So yan yung gagamitin natin as power. And next, kailangan natin ng mga solar panels katulad nito. Itong solar panel, ito yung gagamitin natin para ma-convert yung sunlight, yung malakas na sunlight into electricity. So mas malakas na sunlight, mas malakas yung power. And next naman ang mga solar charge controller. So yung mga solar charge controller, sila yung gagamitin natin pang control ng power from the solar panel papunta naman sa mga batteries. Na kung saan itong mga batteries naman na to ay magsisilbi namang power storage. So yung mga power from the solar panel ay mapupunta yun dito, mai-imbak lahat sa mga battery para pagdating ng gabi ay magagamit natin sila. And last ay yung inverter. Yung inverter naman ginagamit natin para ma-convert yung power from the battery into 220 volts na magagamit natin sa mga ating appliances like electric fan, washing machine, refrigerator, and so on. And ito naman yung mga appliances namin na ginagamit namin dito sa aming solar setup. So dito meron kami ditong mini refrigerator, maliit lang naman siya. Meron din ditong ice maker. Dito meron ditong wall fan, ayan. And then dito meron kami ditong exhaust fan. Dito naman sa baba meron kami ditong maliit na portable aircon. Medyo maliliit lang sila at matitipid sila sa power. Yun talaga yung ginagamit namin dito para hindi agad malobat yung mga batteries namin. And ito pa yung isang appliances na ginagamit namin dito, itong washing machine. So malakas talaga yung power ng mga solar panel kapag malakas yung sikat ng araw. Kaya kapag malakas yung sikat ng araw, talagang ginagamit namin lahat ng mga appliances namin para libreng-libre talaga sa kuryente. And here's the estimated cost naman para sa small solar setup like yung ginagamit namin dito sa bahay. Like yung solar panel, yung wire, circuit breakers, solar charge controllers, battery, tapos inverter. Approximately, aabot yun na nasa 23,000 mahigit or bumaba pa. And ano nga ba yung main reason kung bakit kami nag-switch sa solar energy? Number 1 kasi dyan yung power outages talaga. Alam niyo yun, yung nanay ko kasi laging may sakit, high blood. So kailangan niya lang talaga ng hangin, ng electric fan. So kapag nagba-brownout, may hirapan kami. Minsan tumataas yung BP niya. Ay, magpapaypay kami lagi ng magpapaypay. Nakapagod naman. And bukod pa doon, dati kasi kasagsagan ng online class. So kapag nagba-brownout, namamatay yung wifi, pati laptop namamatay. Kasi yung laptop na ginagamit namin, yung laptop na walang battery, direct talaga sa kuryente. Kapag nag-brownout, ay patay lahat. So magagalit na lang yung teacher namin, bigla kami nawawala. Ito ang gagawin namin, i-brownout nga. And second reason why we switch to solar energy is yung distance namin sa grid. Ito kasi yung bahay namin ay nakatirik dito sa bundok. Malayo kami sa kalsada, malayo kami sa poste ng kuryente. Kaya kung magpapakabit kami ay malalakihan talaga kami. Although dati meron kaming kuryente, kaso nakatap naman kami sa kapitbahay banda ron. Kaya ang pangit naman na nakatap sa kapitbahay kasi yung bayad namin hahatiin talaga. Hindi hindi ka makakapagtipid sa kuryente kapag nakatap ka kasi kung magkano yung mismong babayaran ng kuryente sa kontador, lahat ng nakatap doon ay magbabayad. Isa pa is bawal din naman yung tap. So ayun, nag-switch lang kami sa solar energy, mas makakatipid pa kami. Pwede naming tipidin talaga. Nakadagdag pa rin yun, talagang pataas na rin na pataas yung bayad sa kuryente. Dati kasi nasa 11 pesos lang, ngayon naman yata dito sa amin nasa 17 pesos na per kilowatt. So pataas talaga ng pataas. Pero kung ang problema naman ay brownout lamang, pwede naman gumamit ng mga generator katulad ng mga gasoline generator para makagamit pa rin ng kuryente. Ang problema lang doon, based na rin sa experience ko, maingay, tapos sobra yung usok, tapos yung gasolina. Mahal na rin kasi yung gasolina, matakaw din kasi sa gasolina yung mga generator. Kaya ngayon, solar energy pa rin yung ginagamit namin. Tahimik na, tapos wala pang usok. Actually, maganda talagang gumamit ng solar, especially sa mga isolated area. Katulad dito sa amin, nakatira kami sa bundok, malayo sa power grid. So, mas mas ideal gumamit ng solar, lalo na kapag palagi ding brownout yung power grid. Lalo na dito sa Oriental Mindoro na binansagan ng brownout capital of the Philippines. Kasi naman palagi talagang brownout.
Sa loob ng magdamag, hindi nawawala ng isang oras na hindi nagba-brownout. Palagi talaga. Pero paano nga ba tayo makakapagpa-install ng solar setup sa bahay natin? Especially doon sa mga tao na hindi talaga marunong magkabit ng mga solar setup, okay naman to sa mga tao na talagang busy sa buhay. Well, pwede kayo maghanap ng mga reputable solar installer malapit yan sa area nyo. Kapag kasi nag-inquire kayo sa mga solar installer, sila na yung bahala sa lahat. Sila na yung bahalang magkabit, sila na yung bahalang bumili ng mga gamitin. Basta lahat ng proseso sa pagkakabit ng solar setup, sila na lahat yung gagawa, magbabayad na lang kayo. Pero may other ways pa naman para magamit yung solar energy in a very convenient way. Gaya na lamang ng paggamit ng solar power station. Yung mga solar power station kasi, kompleto na sila. Meron silang kasamang solar panel, mayroon ng battery, may controller na sa loob, at the same time, may mga inverters na rin. So, plug and play na sila, built-in na lahat, kompleto na, gagamitin mo na lang. And at the same time, pwede mo silang gamitin sa bahay, o kaya naman kung mahilig kang lumabas, mahilig kang gumala, mag-camping, pwede mo silang dalhin. So para ka na lamang nagdala ng malaking power bank pero hindi lang basta power bank kasi solar powered siya, at the same time mas marami kang devices or appliances na pwedeng magamit sa kanya. And kung mahilig ka naman gumala at gusto mo pa ring magamit yung mga solar power in a convenient way, pwede ka naman gumamit ng mga portable solar panels. Nowadays kasi yung mga solar panel, hindi na lang talaga sila pang residential, pang commercial or pang industrial, kasi kahit mga pang personal use, pwede mo na rin silang magamit. Pwede mo na rin silang dalhin anytime, anywhere. Kaya kahit mahilig kang gumala or nature lover ka, still you can use solar power or solar energy para makapag-charge ng mga devices mo like cellphones, power bank, earphones by using portable solar panels. At dito sa amin sa bahay, yung mga ginagamit naming ilaw dito ay halos puro solar light na rin. Yung mga solar lights kasi, katulad nitong ginagamit namin, mayroon na silang mga battery sa loob. That's why kahit malobat yung solar battery namin doon sa loob ng bahay, okay pa rin itong mga solar lights na to. Hindi pa rin kami magdidilim dito. Wala pa rin power interruption. And also, aside from the regular solar lights na ginagamit namin dito sa bahay, meron na rin kami ditong mga solar Christmas lights. O diba ang ganda nila, very colorful. Ang advantage kasi ng mga solar lights and mga solar Christmas lights katulad nito, meron na silang sariling controller and automatic on and off na rin sila. Sa umaga, mamamatay sila, hindi sila iilaw kasi mag-charge sila from the solar panel. At the same time, pagdating ng gabi, automatic na silang nabubuhay. So wala ka nang gagawin. Bukod sa libre ka na sa kuryente, effortless ka pa kasi pababayaan mo na lang sila dyan, magtatrabaho na sila ng kusa, wala ka nang paggagawin. Mga solar street lights na rin yung nilagay namin ilaw dun sa aming kalsada para solar power na rin talaga. Wala nang magbabayad ng kuryente. Tapos sa umaga, hindi na namin siya papatayin. Sa gabi naman, hindi na rin siya bubuhayin kasi automatic na siyang nabubuhay at namamatay. And at the same time, kapag kasi di kuryente yung ginamit namin, kapag nag-brown out, wala ring ilaw dito, madilim din talaga. Kaya malaki rin talaga yung advantage kapag naka-solar. Walang nagbabayad sa kuryente kasi libre naman yung sunlight. At the same time, wala nang maaabalang tao magpapatay buhay nun kapag tuwing umaga at gabi. So ayun yung mga ways on how we use solar energy, and marami talaga siyang benefits lalo na sa mga taong walang access sa kuryente katulad namin na malayo talaga sa power grid. Pwede talaga makatipid sa kuryente o kaya naman to the point na wala na talagang babayadan sa kuryente kapag pure solar power na yung gamit. Pero para sa mga beginners na gusto pa lamang magsimula sa paggamit ng solar energy, pwede nating subukan yung mga simple ways na nabanggit natin kanina. Because through doing that, we are supporting green energy.